Hello mga kapinsil, ngayon ay nakagawa tayo ng isang realistic eye. Ano ba ang mga materyales na ginamit ko dito? Tara, panuorin natin para malaman natin kung ano yung mga ginagamit ko. So dito sa unang bahagi ay gumamit nga pala ako dito ng pencil. Itong pencil na ito ay 2B pencil. At ang unang step na ginawa ko para sa eye ay gumawa muna ako ng line na cross. Para ito sa tansyado ko kung paano kalaki at kahaba yung aking mata na idodrawing. Paalala po, ako po ay nagbibigay lamang ng mga idea po sa inyo kung paano po tayo gumuhit para magkaroon din ng iba na panibagong idea. May mga nalalaman kayo na maaring hindi ko ito nalalaman. May mga nalalaman din ako na maaring hindi nyo rin ito nalalaman. Kaya magbigayan lang tayo ng mga idea. So dito sa ginawa nating cross pattern ay gumuhit na tayo ng hugis eye. Itong drawing na to ay hindi na nga natin ito masyadong papagandahin. Bali lalagyan na lang nga natin ito ng konting details para naman maging realistic kahit papaano. Dito sa ginawa natin pattern ay ina-assemble na nga natin yung paggawa ng eye. So paalala lang mga kapinsin na lagi nyo titignan yung reference nyo kapag kayo ay gumuguhit. Sa mga bago mag-aral ng mga drawing, noonang drawings, ay lagi natin titignan yung reference natin. Lagi natin ipagkumpara ito sa dinodrawing natin para makita natin yung mali at kung ano yung kulang. Bali gumuhit na nga tayo dito ng bilog o yung eyeball ng mata. Dito sa ginawa nating pattern, alam nyo marami mga technique o pattern sa paggawa ng mata. Maaaring kayo ay makagawa rin kayo ng iba't ibang klaseng pattern na sarili nyong invention. Gumuhit na rin nga pala ako ng line sa may taas ng mata. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito, basta lagi natin tatandaan na bago tayo gumuhit ng pilik mata ay iguguhit muna natin itong line dito sa may taas ng pilik mata. Kasi kung uunahin natin yung pilik mata bago yung line sa may taas ay hindi na ito magiging accurate at hindi na magiging realistic yun. At kung nakikita nyo na gumuhit ako sa loob ng eyeball ng mata, ito yung hindi natin lalagyan ng charcoal. Dahil yan yung magiging light at magsisilbing makintab o puti dito sa may eyeball ng mata. Yan yung magdadala ng realistic sa ating mata. At pagkatapos nun ay binash ko na nga rin ito. At sinidan ko na nga rin ito ng 8B pencil. Dapat ay hindi tatamaan yung ginuhit natin sa loob ng eyeball ng mata. At pagkatapos ay nagdark na nga tayo dito sa eyeball ng mata gamit itong pencil natin na charcoal. Iiwasan lang natin yung ginuhit natin kanina sa loob ng eyeball. At gumamit din tayo dito ng dark pencil, yung 8B pencil natin para dito sa line para maging accurate yung gawa natin sa mata. Dahil ibabrush natin ito ay gumamit tayo ng maliit na brush, yung kakasya lang dito sa loob ng eyeball. Bawal dito yung malaking brush kasi lalampas-lampas to. Kaya yung maliit lang na brush ang gagamitin natin. So gumamit ulit tayo ng pencil at gumamit din tayo dito ng konting charcoal pencil. So habang pinapanood nyo to ay mag-shoutout muna tayo ng ilan sa followers natin. Shoutout kay Neil Sadio Sabado, parang may sabit yung boses natin. At kay Gary Tiston, pati na rin kay Ariel Salazar. Mamaya na naman ulit yung iba. Balik na tayo dito sa ating drawing. So ayan na nga mga kapinsil na hindi natin nilagyan ng dark yung ating ginawa kanina sa loob ng eyeball. Itong white na ito na nakikita natin na nakalutang na yan. Kasi yan yung magsisilbing realistic sa ating mata. Siya yung magdadala dito sa ating mata. At sinunod na nga natin dito yung talukab ng mata. Ginamitan nga lang natin ito ng brush. At pinatungan ko na nga rin ito ng 2B pencil at sinidan ko yun para mawala yung namumuong charcoal powder natin doon sa pag-shade natin kanina ng brush. Pagdating dito sa may baba ng talukab ng mata, ay nilagyan natin ito ng line. Yung line na yan, yun yung magsisilbing shadow dito sa ating mata. Sa may loob ng mata. Ewan ko, bala na kayo intindi doon. At pagkatapos yung line din dito sa may baba, ito rin yung magsisilbing shadow dito sa ating mata. Ginuhit na rin natin dito yung palamutaan natin. Isa rin ito sa nagbibigay ng realistic sa mata kapag gumuguhit tayo. Kailangan lutang na lutang din dito para kapag titignan yung mata ay para itong totoo. Kung nakikita natin mga kapinsil na para nagiging okay na yung ating mata dahil dito sa may light dito sa may loob ng eyeball. At saka nagdala rin dito yung shadow natin sa mga gilid-gilid ng mata. So pagdating dito ay kailangan medyo kapalan natin ng konti yung pag-shade natin dito. Yan. At nilagyan na rin natin ito ng ugat-ugat.
Ito yung ugat-ugat na magbibigay sa atin ng realistic dito sa pagguhit ng mata. Isa rin ito sa nagpapa-realistic sa mata. Pagkatapos ay nag-highlights din tayo dito para dumikit yung kinang niya doon sa may loob ng eyeball ng mata. Kung napapansin natin ay pakunti-kunti nagiging realistic na yung ating mata. Dahil ito sa may shadow niya at dahil din dito sa may highlights niya. Para maging realistic pa ay gagamit tayo ng injection. Kala nyo injection talaga no? Injection, ang laman nito ay yung liquid eraser. Yan. Lalagyan natin dito ng bilog-bilog na tuldok-tuldokan lang natin ito ng puting spot-spot. Ito yung magsisilbing pakintab dito sa ating eyeball sa may taas ng mata. Yung parang basa-basa. Kaya kung meron kayong lumang injection dyan, lagyan nyo ito ng liquid eraser. Magagamit nyo yun para dito sa mga pang highlights natin sa drawing. At ang sumunod naman, para mas kitang-kita yung highlights natin, yung makintab, ay gumamit ulit tayo ng liquid eraser para kitang-kita yung kintab niya. Yung highlights niya ay kitang-kita talaga. Lalo na kapag sa camera. Kung napapansin ninyo na nilagyan ko ng dalawang guhit, yun dito sa may loob ng mata, sa may eyeball, ito yung magiging reflector dito sa may pilik mata natin. Para magmukha ito talaga na makintab at nagre-reflect talaga ito dito sa may eyeball ng mata. Yung bang nakikita yung pilik mata sa eyeball. Basta yun, bala na kayong umintindi. Pagkatapos ay yun dito sa may kabila naman ay nag-shade na rin tayo dito. Ginamitan na nga rin natin to ng brush at ginamitan na rin natin dito ng pencil para dito sa may shadow niya dito. At naglagay rin tayo dito ng parang ugat-ugat na maliliit gaya dito sa may kabila. Bago ang lahat ay magsha-shoutout ulit tayo. Shoutout kay Wilmer Mujer Merciales at kay Fuji Forcos, shoutout po. Pagdating dito ay medyo i-dark din natin ng konti. At gumawa rin tayo dito ng guhit sa may taas. Ito yung sa may kaduktong ng talukab. Bago tayo guguhit ng pilik mata ay kailangan maiguhit na nga muna natin ito. Pero nakadepende rin ito sa pilik mata. Kung pababa yung pilik mata mo, ay unahin mo na rin yung pilik mata. Pero kung pataas yung pilik mata mo, maaabutan itong line na ito sa may taas ng talukab, ay kailangan mo munang mauna yung talukab niya bago yung pilik mata. So sana nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo. Sana ay patuloy niyong panoorin tong video na to hanggang sa matapos. Patapusin po natin tong video na to. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin, mag-follow na po kayo dito sa Juno Artist na ito. At marami pa po tayo mga tutorials na i-uploads. At mga videos po natin, mga speed drawings po natin na may uploads. Pati mga challenge natin. Meron nga pala tayong ine-next na challenge natin. Yung magdodrawing tayo sa may sementeryo. Sa kalagitnaan ng gabi. Malapit nang matapos yung ating drawing, kunti na lang. Dito nga pala sa paglagay ng pilik mata ay kailangan maging maayos yung ating paglagay ng pilik mata. Hindi diretso yung paglagay natin. Kailangan medyo ipaswing mo siya ng konti. Yan, paganyan. Kailangan may paganyan mo siya ng konti. Hindi diretso kasi kapag diretso yung paglagay natin ng pilik mata, ay hindi ito magiging realistic. Parang hindi siya manggagaling sa ilalim ng talukab yung pilik mata natin. So ganyan lang yung paggawa ng pilik mata, mga kapinsil.